Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back sa YouTube channel natin na Logis Sisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So pag-usapan natin sa video episode na to ang matagal ng practice at ginagawa ng karamihan sa pagmamanok. So ito yung ginagawa during last phase ng conditioning 3 days before fight, 5 days before fight. Ito yung pinaka last part na ginagawa ng karamihan. So ang topic natin sa video episode na to is carbo loading. Carbo loading. Ano nga ba ang carbo loading? So from the term itself, carbohydrates. Loading, ibig sabihin pagkakarga ng carbohydrates. Paglo-load, pagdadagdag ng carbohydrates sa katawan. So in application, sa manok, ito yung pagdadagdag ng enerhiya o ng carbohydrates o ng sugar or any other form. Nagdadagdag tayo. Ang alam natin, nagdadagdag ng mais, nagbabawas ng pellets, nagdadagdag ng honey, kanin, asukal, or whatever to that effect. So, kung ano yung pwedeng substitute or pamamaraan para ma-achieve ang parehong goal. That is to load carbohydrates into the system of the chickens para may baon silang energy. So kumbaga wala namang mali doon, wala namang mali doon. Kasi ginagawa ko rin yan before at maganda rin ang naging resulta sa akin way back 2014 nung nag-umpisa ako magtayo ng sarili kong maliit na manukan. Maganda rin ang scoring ko, maganda ang scoring ko. Mga Boston Roundhead ang mga gamit ko noon. So tandaan nyo, Boston Roundhead ang gamit ko noon. Iba ang ugali niya sa ugali ng mga manok na hawak ko ngayon. Pero nag-work ang carbo loading noon. Consistent ang score ko, nagcha-champion sa mga 3 kasi hindi pa naman ako gaanong malaki ang operations, yung lang kaya ko. Nag-runner up sa isang 7-stag or 6-stag. So, consistent talaga. So, nagka-carbo loading ako noon. Ngayon naman, recently nga pala, kaka-champion lang natin dito sa 7-stag ACCG, Bicol Wide Derby to. So, 7-stag Derby National Edition. So, kaka-champion lang natin noong December 29. So, kaya ko na banggit dahil nung nag-champion kami, hindi naman kami nag-carbo loading, Hindi naman kami nag-carbo loading. And then, medyo matagal na panahon, hindi naman kami nag-carbo loading, but we have the same consistent result na hinahanap namin. So, alam kong marami pa rin ang nagka-carbo loading sa atin, At hindi naman mali yun. Kasi, maraming mas nauna sa atin na mas magagaling. Maraming mas kabisado nila ang sistema at programa kaysa sa atin. So, sa akin lang, bilang beginner, kasi nag-umpisa rin ako sa ganyan, lately, nung mga solders nang hinawakan ko, nung nagka-carbo loading ako, hindi ko makuha yung resulta na hinahanap ko. So, nandyan na yung giri ang manok, delay ang reflexes, hindi ko makuha yung sharpness, yung laki ng eye pupil ng manok, hindi ko talaga makuha. Medyo may bigat ang manok na hindi ko makuha yung hipo na hinahanap ko. Bulto siya buo, kaya ang paa, maigsi iba to. Umaangat siya pero ang paa niya, hindi niya deliberately na pinupukol. So parang sabi ko, ano ba ang problema? So hindi ko pa naiintindihan ng mga bagay-bagay noong panahon na yon. But now, medyo malinaw na. So ang carbo loading is inimbento ng mga Amerikano, Gamit yan sa dinisenyo para sa sabong para sa kanila. So, ang sabong sa mga Amerikano nung unang panahon, that is short knife or gaff. So, kung short knife or gaff, kailangan niya ng endurance, kailangan ng patagalan, kailangan ng energy, kailangan ng maraming lakas. So, dun na formulate ang konsepto ng carbo loading. Kasi sa Amerika, I'm not yet sure, pero inaabot ng 1 oras o hanggang 2 oras ang basaan. Tusok-tusok na sila, pero ang mga Amerikano kasi, they are really particular about gameness, yung tapang, yung puso ng manok. Talagang importante sa kanila yon. So, tinitesting nila yon.
So para talagang matibay pagdating sa drag fight, matibay sa basaan, yung mga manok nila naka-carbo loading. So nandyan na yung 3 days before fight, di ba? Ina-alter natin ang pagkain. Pinapalitan ang pellets, pinapalitan ng mais, at kung ano-ano pa. So nabanggit ko na sa video kanina kung ano ang sistema ng carbo loading na ginagawa ng karamihan. Ngayon, dito sa atin, since ang design ng labanan sa atin is long knife. So sa long knife, ang kailangan mo sa long knife is fast reflexes and loose body. You don't need much energy. Kasi 20 seconds, 15 seconds, 11 seconds lang, tapos na ang laban. Patay na ang kalaban mo pag tinamaan mo. So, doon nagkakaroon ng diferensya. Sa carbo loading, patagalan, patigasan ng katawan, patibayan, palakasan. Sa long knife, hindi mo kailangan ng carbo loading kasi dito pabilisan ng reflexes, pag-aana ng katawan para ipukul at ibato yung paa. So, dito ko napagtanto, doon ko nalaman na hindi naman pala, kumbaga para sa akin, kasi hindi ko kabisado ang pagka-carbo loading. Para sa akin, mas simple na hindi ako mag-carbo loading na makukuha ko naman ang parehong resulta ng hinahanap ko. Kaya kong i-produce ang resulta na hinahanap ko na hindi ako nagka-carbo loading. So, ang iba kabisado nila, in fact, si Kuya Tom, yung nagpa-champion ng mga manok natin sa World Slasher Cup, yung handler, nagka-carbo loading pa rin siya. And ako, hindi naman ako nakikialam kasi sistema niya yun. Pinagkatiwala ko sa kanya manok, sistema niya yun. So, kabisado niya. So, ako hindi ko kabisado, hindi ko gagawin. So, ito nga, napansin ko nga, pag ako nagka-carbo loading, dahil nga hindi ko ganong kabisado ang sistema, doon yung may mga giri ang manok ko, mababagal ang reflexes, iba talaga, iba. So, sabi ko, hindi ako happy. Kaya tinigil ko ang carbo loading, kung ano yung feed from the beginning of conditioning, tinutuloy-tuloy ko lang. So nung tinuloy-tuloy ko, para sa akin, mas madaling i-point ang manok ko. Mas madali kong i-point ang manok ko. Dahil, kumbaga, gisingin mo lang sila, alam na nilang gagawin, maluwag ang paa, maluwag ang katawan, extended ang paa, magaan ang katawan nila, Kasi, yung nakwento ko kanina, nung nagka-carbo loading ako, yung mga manok ko, medyo tumataba, kumakapal ang katawan. Medyo kumakapal ang katawan. Since kumakapal ang katawan, bumabagal ang reflexes, bumabagal kumilos kasi pakaramdam nila busog, pakaramdam sila, medyo may taba sila. So, hindi sila lean athlete, So, dito naman sa laro natin sa long knife, kailangan dito lean or talagang ang katawan mo medyo manipis na talaga, maluwag para pag bumato ng paa, maganda ang patama, malalim mag-cut. So, yun ang hindi ko makuha sa pagka-carbo loading na nakukuha ko ngayon. So, on the other hand, sa mga nagka-carbo loading naman, dahil nga nakabisado nila, posible na kaya sila nagka-carbo loading kasi nga during crucial few days before fight, pwedeng since binabawasan nila ng todo yung pagkain, nako-compensate nung carbo loading, yung energy, dahil nga kulang na ang binibigay na pagkain sa huling ilang araw, napupunuan naman dahil nagka-carbo loading siya. Lesser feed, equal or more than amount of energy ang ipinapasok dahil sa carbo loading. So, I may never know. Pero, sa mga nakakabisado ng carbo loading, yun ang tingin ko na pinakamalapit na paliwanag. Yun ang pinakamalapit na paliwanag sa tingin ko. Kasi, yun nga, sa amin, parang pag nag-carbo loading kami, ina-alter namin yung flow ng katawan ng manok. O sabi ina-alter, nababago ang ritmo ng katawan ng manok. Dahil binuboost mo ng energy, kinakargahan mo ng energy, yun nga, medyo tataba siya, babagal ang pakiramdam niya, ang brain niya, since alam niya na marami siyang stored energy, magiging complacent,
ang reflexes niya hindi gaanong gagalaw dahil nga alam niyang marami siyang baon na energy. Hindi naman niya alam na gagamitin niya yun sa patayan. Hindi naman niya alam. So, ganon yung konsepto ko sa carbo loading versus non-carbo loading. So, that's why ako hindi na ako gumagamit ng mga pinapatak sa bibig na yan, ng mga ribose, glucose, hindi na ako gumagamit ng ganyan. Dahil nga, it doesn't help, It doesn't help. It makes your chicken stronger, but it make your chicken sluggish or bumabagal. Para sa akin, bumabagal ang reflexes and everything, Kasi kahit na hindi sila kumakain, may intake pa rin sila ng carbohydrates, which is dito sa long knife, talagang napakadelikado, napaka-crucial kasi unang paloon pa lang kung napinayan ka kagad dahil mabagal kang magkasanampa, tapos na, Tapos na. So, this is very critical and very crucial. So, sa mga hindi nakakabisado ng paggamit ng carbo loading, so I suggest straightforward na lang kung ano yung feeding. Kasi sa kadalasan, kung ano yung iniisip natin na nakakabuti, nakakasama pa pala sa mga manok. Kasi tingnan nyo, pag magse-selection kayo, wala naman kayong ginagawa sa manok, walang carbo loading, walang kung ano, natural na selection. Namamalo naman sila. So yung galing na sa selection na pinakita nila, kung madala nila yun sa gradas, I think malaki ang chance na manalo. Pero kung yung galing nila sa gradas na wala pa tayong ginagawang carbo loading, pagdating ng kiniping natin, kinarbo loading natin, hindi nakasugat, nandun ang problema. Nandun ang problema. Gumiri, mabagal, wala sa wisyo, nandun ang problema. Sira ang manok kasi pati siya, hindi niya maintindihan ang sarili niya, hindi niya maintindihan ang katawan niya. Dahil binago natin, may ipinasok tayong panibago na hindi naman kailangan ng katawan niya, or it will take time para maunawaan niya kung saan ang gamit nung ipinasok natin na substance or ng carbohydrates na yon sa katawan niya. So, ayun, So, sa mga beginners, yun lang, Kung saan nyo mas kabisado, yun muna ang gawin, So, maraming salamat sa inyong lahat and have a great New Year.